pinagano na, pinagsama-sama na nila Solid ngayon. bulsa. Ito na yung formula, ito na yung kondisyon, ito na yung line-up na pwede talagang humarap. At against Falcons AB Red, doon sa performance nila ng Game 1, masasabi mo talaga na kaya eh. Kung dati one shot I'm the Omega, priestess ngayon sa of bagong primal Barangay lightning, Omega, kailangan the nila ng 2 hunter of shots, all the 2 evil score gods. para makasecure ng 2-1 score dito sa Falcons sa EP Brand. Pero ang tanong, My life. hahayaan ba itong siyempre nila Coach Daki? Nako, nakita na nga, ayan na, ayan na. Tayo? Wait medyo matagal na ako hindi nakakita ng first pick Harriet. Isipin mo, over Roger, over, ano ba ba, Materizla, Kahit kanina, di ba, may mga Zushin na open po. over Zushin, over Zaz. Kakaiba ito Iba ang, sabihin na natin, iba yung gusto na mabasa sa kanila ng Falcons EP Brand. Parang medyo sinasahin ko talaga nila dito, malito kayo kung bakit pa kami nag-pryo Harit dito. Pero so far, ang Harit kasi ginagamit siya sa gold. Yeah. Diba? And magaling naman actually din gumamit si Jom ng isang Harit on this laning. Pero with this, medyo maaga rin kasi pwedeng answer back dito ng Falcons EP Brand. Yung first pick nila. Ayan na, pinag-uusapan natin kanina. Sinabi ko na kanina yung Pinagsali. Roger, yung Zask. At ito nga yung naging first 2 picks ng Falcons AB Brand ngayon. Ano ba mga available? Wala ang Edith, available ang Teresla, available din ang ano pa ba, mga Julian. Julian. So, Parang for me, pwede silang umuha rin dito ng hero para kay Ryota eh. ay oo nga, pwede. No? Mga Teresla, Oo. pili ko Julian, medyo hawakan lang muna na. Pwede yung over down. Ano? Ito na. Ah, sige. Ito na yung lason. Ay, naku. Sabi ni Coach Daki, ibaband daw niya yung mga lason. Kaya lang sabi ni Coach Lembot, may nakalusot. Isa ang Hylos. Kasi di ba nagano sila? Ano ba yun? Yung mga mumu, ano pangalan nun? Gusto ko yung... Basta yung mumu, ano ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. Ay, Hanzo! Nag-Hanzo sila kahapon yung mumu. May pagka-ninja din kasi siya, di ba? Yung Oo. pinakal ninja niya. Pero ngayon, para sa side kasi ng Falcons CV Burn, yung mention na parang gusto tanggalin na lang din ni Coach Daki yung mga lason. Kasi wala na siya pagkakataon na gawin yan. Kasi before the second phase of the ban, here for game number 3, ayan, kumakaway-kaway din sa atin, syempre sila Pando. Sila Boss Ape. Sila boss Not ADP, nice, no? born And by again, Rush. nakita natin ang mga players ngayon. Si Tanggal. Atoy Ar, parang nagpapainit si Atoy Ar. Oh, ay, diba? Medyo nakakunot ang noo. Si Coach Nap naman, ina-analyze niya kasi yan, di ba? Sabi mo nga, dati mo teammate yan si Caldisi. Ganito din yung mag-isip Ganyan eh. meron Ganito na galaw eh. niyan eh. Oo. Diba? And with the addition of Chuck na stepping up as the captain, parang iba talaga yung nagiging persona ngayon for me ng Smart Omega. Pero with that said, kanina sabi ko open pa yung mga Zushi, inisip ko, makakalusot kaya to? Magagamit kaya to ng Smart Omega if ever? Kasi naniniwala akong gold talaga yung Harit eh. Parang hirap din kumbaga kung may curveball ka, hindi harit ang Oo. ipaprayo mo. Ayan, shoutout po, shoutout. Kila Doc Ibo. Kila Doc Ribs, of course, sa Smart Omega, at sa mga bagong kabarangay na nandito ngayon nakasuporta, and Falcons AP Brand. Talagang tutok na tutok sila eh. Ano nga Ay, ba yung sobrang mga fail. kasama? Find a way. Ayan, tingnan mo. Even when all is Nagsasuggest siya, sabi forlorn. niya, parang pwede rin natin, coach, natanggalan ng hero dito si Ukir, yung mga Vexana. Kasi doon tayo medyo nadali nung game 1. Oo nga. Na-realize din nila yan. Sabi ni Coach Trep, nga, pwede. Sige, tagalin natin yan. Pwede. Total, ano naman first pick naman tayo sa second phase at saka last pick tayo. So, tayo ang kaka-counter. Tayo ang gagawa ng paraan. Parang for them, parang medyo pinaforce nila on the other hand, yung Aurora para dito sa Smart Omega if ever man. Pero kasi ngayon na for Smart Omega, medyo malalim din naman ang hero pool dito ni Ukir. At ngayon, sa pagtanggal naman nila ng isang Claude, naniniwala sila na baka kasi biglang maging jungle tong Roger na to for Falcons AP Brand. Oo nga, no? For me, maganda na itong Nathan. Kasi nga, kung titignan mo itong lineup na to, yung DPS na magical damage, additional kasi ang isang, ang isang Nathan. And against sa Harriet, hindi nga naman pumalag. Terisla. Oo, kinuha nila. Wait. Flex pa tong Ruby, I mean, naniniwala ako na pwede pa itong ilagay sa gold lane. Pwede bang ilagay yung Roger sa gold lane at i-roam itong Ruby at kumuha sila ng panibagong jungle kung naisip nila. If ever lang, no, for Falcons. Grabe yung mind games dito nila Coach Daki at Coach Trevor sa atin eh. Kahit Diba? tayo, nasa-challenge tayo eh. Oo nga Kasi kung tayo nasa-challenge, of course, ina-accept naman yan nila Coach Snap and Lembot, yung ganong klase ng mga mind games sa isa't isa. Oo, sila rin naman gumagalaw din naman sila ng Oo. gano'n kasi itong Hylos pwede pa ilagay sa XP yan Ngayong 4th and 5th pick. May ganon eh. Wala pa silang mid lane. Pwede ata ang Valentina. What's beneath these Ay, bandages? Kufra! Naku! Ay, Jack Mambang Jack Mamba talaga to! Eto na, the return of the Jack Mamba. Kufra pick from Chakto. And syempre ay isang Lilia.
para naman sa Smart Omega ngayon, ano ang magiging sagot? Magko-confirm na nga ba kung ano ang posisyon ng Ruby na ito? Magkukuha sila ng jungle. Tingnan natin kung tama bang yung nababasa. Gold lane Ruby ba to? Ah, okay. Okay, go ahead. So Gold lane Ruby nga. Gold lane Ruby. Gold Ruby, tapos Jungle Roger. Wow. So, para malinaw lang ha, para malinaw. At ibibigay pa rin lang kay Flap yung isang Terizla kasi magaling naman talaga yung mga setup niya pagdating sa mga penalty zone. And Owen will still be going for the jaw head. Grabe naman yung... Gusto ko yung na-predict mo na pwede nga pala silang lumiko doon. Pwede talaga. At sobrang annoying kalaharap at kalaban ng isang Ruby. So let's see kung paano sasagutin ito ng Smart Omega. Ang baba lang ng cooldown nun, pwedeng ipanghawak sa isang Spam, no? Harit. Hindi lang sa Harit, kundi doon din sa mga miyembro ng Smart Omega. Kumbaga, dinagdagan to din yung Mobile responsibility Legends. dito ni Super Marco. Diba? Hindi ka na lang basta mag-park, hindi ka na basta mag-hold dyan. Sa setup, aasahan ka na rin namin. May damage din yan. So Diba? let's see kung paano mag-pan out itong laban na itong game at number 3 para sa Fantasy AP Brand at Smart Omega. Ayan na, naririnig na rin natin ang mga cheers natin dito. Former Arena Burrito. Amen. Pero ito ang i-reveal natin. Ang pagbabalik natin on to game number 3. And exciting to kasi 1 minute pa lang, may mga ganun na kagad na ginagawa si Chaco. Yung mga dive in na gano'n, no? Yung medyo nakakakaba. Pero ito, mas nakakakaba. Andorio getting the first blood. Laban kay Super Marco. Yan, nakakakaba talaga yan kasi Jungle ang nakakuha ng first blood. Additional 200 gold para sa kanya. Plus, alam naman natin ang Nolan. Kapag nakakakuha ng early game yan, mahirap kalaban yan. Daming dash niyan yun. Ano, pinuunanan niyo yung sabi mo kanina baka mahirapan si Joe kasi baka hindi siya makapag-dash-dash. So tinanggal niya agad sa equation ng maaga si Super Marco. Oo, may delay may Oo. delay na magaganap. Pero may Oy. magbawi din sa may bandang ibaba. Meron din. At gusto ko yung ginagamit din ni Fluff yung emote niya, no? Saktong-sakto. Oo nga pala. Available pa rin actually yan sa, sa MLBB store. Yeah. Diba? So, Check niya na. ako meron ako niyan. Wait lang. Si Few ata dito ang magiging punta niya. Oh! Ang sakit naman nun. Hinabutan pa rin to ni Andorio getting 2 members ng Falcons AP Bren. Sa span of 2 minutes at ngayon, mag-rush 200 turnout dito sila Cal Easy. Pagsasaksik, papasok sila Jackdo pero nandiyan yung counter goal. With the penalty zone in the Jector. Jackdo is down. Cal Easy for the kill. Pinadali nila dito. Again, nakakadalawang pina si Andorio pero may dalawa na rin naman. Itong si Kyle Easy, parehas sa jungler, ang nabibigyan ng mga kills dito. Pero si Atoy Ang kasi nahihirapan kasi pakiramdam niya, may mga something sa damuhan. Laging may something. Laging may something sa damuhan. Eh, syempre, pag nag-overthink ka, minsan may hindi ka napapansin eh. Oo. Pero ngayon kasi gusto niyang pansinin lahat ng mga possible hiding spots doon. Syempre, nilak na yan. Baka meron biglang kahit easy rin na sumalubong. Pero Yeah. dito sa may bandang mid naman. Ayan. Syempre, Ukir, getting the black shoes this early, hindi rin naman siya malalagay sa alanganin na maaga dito sa kamay ng Falcons AP Bren. Sobrang nagiging maingat na rin ang Smart Omega at Fantasy Bren dahil ngayon doon sa mga early kills na nakuha ng parehas na jungler. And kumbaga hindi mo naman maaari na mabigyan pa ng panibagong research. Or yung first, kahit hindi na Naku. reject the play. Nag-jump in sila dito kay Shackno. Ina-ensure nila na makakuha ng kill pero hindi magiging show yata yan. Pero sabi ni Pew, I got your back. Owen on the other hand naman na magiging sakripisyo. 1-for-1, both of our Rivers is down. At sasabay pa dyan sa Indayog sila Flap Easy. Exhausting all their resources just to get the Ryota here. Nakakuha na naman si Kyle Easy, 3-0-1. So may top lane ata ang sulit dito ni Kyle. Ah! Kasako-sako. Naglatag man ng Zaman Force. Pero look at that, Falcon City Friend. He's still flooding, he wants blood. Habang si Andorio naman ngayon. Nakukunan! Sila Ogwen! Yung pala yung literal na Don Sulweta, hindi pala yung edit. Hindi pala. Dinon Sulweta, hinagis papunta doon sa base ng Falcons AP Bren. And ito pala yung kagandahan, no, actually, ng isang Jawhead. Kasi nga naman, di ba pagka nagmamadali siya, may shield siya, may extra Oo. shield. Yung biglang pagmaratsa niya. O, mag-uusok na yung likod. Oo, at ngayon naman, for Falcon Lady Bren, they got Andorio na kanina sabi natin parang ang aga nagkakaroon ng kills ng jungler ng Smart Omega. No, sobrang, kumbaga kung ikaw ay roller player, alam mo na nasa magandang posisyon ang Falcons AP Bren. Kasi nga early game na reliant ang isang Roger. And ang mahirap kasi dito para sa Smart Omega, para sa akin mag-aantay ka pa ng ilang minuto para sa isang Harit para mag-online. Even itong Lilia, kailangan mo pa ng oras. Kailangan mo ng oras para sa mga heroes na to. And you need space. Kasi yung space na yan, hindi pinoprovide sa kanila ni Ogwen eh. Kita mo, each lane, nabisita niya na. At bukod pa doon, syempre mapapansin din natin na ang Smart Omega ngayon, medyo nahihirapan sila onto pushing off lanes dito sa Falcons AP Bren. Oo. Tsaka ang goal kasi ng Smart Omega, take the
down lang natin si Super Marco, i-take down natin si Super Marco. Pero kasi dahil sa ginagawa na activeness ni Ogwen, nagkakaroon ng mga team fights, nagkakaroon ng mga engagements, hindi nagaganapan ng Smart Omega yung goal nila dito, na-take down na si Super Marco, pero sabi ko na itaas ha. Ay, andyan na naman ang unstoppable force! Mahuhuli si Jom! Tinanggal sa Zaman force ni Oh dito my ka sa gosh. amin. Grabe, sobrang sakto yun ha, sobrang sakto ng dampa ni Ogwen. Even kung ito yung kanyang bleka, pero bleka naman! Ito mas sakto, Flat Easy with the penalty zone. Sumabay pa doon yung ejector. And on top of the smart missiles is there. Taking down another here. Grabe naman yung mga members ngayon ng Falcon CP Bren. Ibang klase, nakikita natin yung layering, yung skill management ng Falcon sa AB Bren. Ito yung mga susi para at sa laban na ito, pero ito na naman! Grabe naman yung double cycle na ipagpasok agad. Meron na namang matatanggal. And that's going to be Jom here onto the top lane. Falcon CP Bren, what's happening right now? Nakapitas na naman sila dito. Actually, hindi ko na rin maintindihan. Dahil sa ginagawa ni na pag-control ng space ni Ogwen, parang nalilimitahan yung paggalaw dito ng Smart Omega. I mean, kapag meron ka kasing Hyros, kapag meron kang Mufra, dapat sa inyo yung control ng Oo, ng mapa eh. Ina-expect mo na parang mas sila'y magiging siga, di Ayun, ba? masiga, Sa di ba? mga brushes. Kaso nakita mo yun, sumabay pa sila, nag-dash through, nag-sprint through. Ang klase, no? Tatlong pagong, ladies and gentlemen, para sa Falcon sa AB Bren. At lumobo na rin ang kalamangan into 4.4. Ito yung kagandahan, no, para sa isang Ruby. Hindi lang yung damage yung i-expect mo, kundi yung setup din, yung control, yung I'm offended, yung don't run Wolf King, and yung damage. Kasi damage build yan, ha? Naka-damage build yan, naka-War Axe, tas naka-Queen's Wings. Kumbaga, for the side of Falcon CP Bren, kahit na nag-ruby si Super Marco, check pa rin sa list nila yung pag-push ng mga hits. Kasi meron silang LPZ with the Roger, di ba? And aside from that, kung papansinin natin, well protected siya. 4-0-3 ba naman for that Roger? Okay. Parang ang nangyayari dito, no, Falcon sa AB Bren, sige, nag-aantay pa naman kayo ng mga items, no, kay Jom tsaka kay Okir. Mamadaliin na kagad namin. Actually, ito ata yung may pinakamataas na kills natin dito sa Smart Omega at Falcon sa AB Bren nung mga nakaraang series, ng Game 1 and Game number 2. Kasi mas action tong laban ito. Mas maraming engagements, mas maraming team fights, and si Ogwen sobrang agresibo. Mas maraming mga plays na ginagawa ngayon si Ogwen, di ba? Especially with this Jawhead. Na nakita mo naman ngayon, pinapakita niya yung presensya niya. He's not scared. Pwede siyang dive in dito nila Jung, nila Andoryu. Pero to si Chaco, hindi pa natin nakikita yung mga Chaco Mamba plays niya dito so far, ha? Pero nakita sila nung Ayun lang yung nakita. Nightmare Spawn. Black Easy, available yung kanyang flavor. Any moment, wala siyang dive dito. Even the, oy, grabe naman. Pinapatagal pa talaga ni Owen. Pero 25 seconds, mabubuhay na rin yung unang lord ng ating game. It's part of the plan. Tinatry niya pa, no? Kahit yung catapult minion, eh. Kaya nakikita mo, tinatry niya rin na hindi bigay. Kasi nakikita natin for Smart Omega, kailangan nila mag-farm and kailangan din nila, of course, i-contest yung mga big objectives. Kung sa Turtle, hindi sila masyado nakapalag. Ngayon sa Lord, we have to ensure na kahit paano sa position ni, speak of position, maganda sa ating position ni Jaco, kaso medyo mahuli sila doon. Doon sa nag-aalala si Ogwen. There's a Smart Missiles, pinataging Glorious Pathway. Ogwen will fall down na nga ba, pero hindi makakasama pa rin sa Black Easy doon sa pinakalikod. Maganda yung paghuli. Joe Minandorio, magbubukod sila ng daan, pero nandun yung habol ng Falcon TV, friends. Susunod pa nga doon. Yung I'm offended, don't run Wolf King. Nahuli talaga, pero parang gusto pa ng isa ng Isa pa ba? Si Ato, ano nag-iipon? Tatalon pa! Nandyan yung kalmot! Ang monster kill for Calvizi. And a turret down, tapos dinay pa agad. Nabuff! Ramdam ang gigil, ramdam ang intensity. Mula dito sa Falcon sa Amy Brennan, nakakuha pa ng Isidoro. Pero sabi dito ng Falcon hindi kami papayag, hindi makabawi. Medyo si Andoryo nag-iisip siya, pabalikan ko ba si Ogwen, pero enough na muna sa kanya yun. A step is a step pa rin naman. Yeah. Right now, ang next step naman for Falcon sa AP Bren is na tore down the Lord. Ang bilis lang ng mga pangyayari. Yeah, kinuha na kagad nila itong Lord na ito. Again, Smart Omega, nagkaroon sila ng trade actually doon sa, nakita natin na luging team fight na inilaban ng Smart Omega doon. And ito yung kailangan nilang isipin ngayon. Kailangan piliin nila yung mga team fights na kanilang pagkukumitan. Kasi kapag may conditions kasi yung lineup eh, kapag hindi tumama yung Tyrant's Range, yung Tyrant's Range, kailangan yung umatras. Kapag hindi kumonekta yung Glorious Pathway ng maganda at nalayuan ito ng Falcon sa AB Bren, kailangan yung umatras. Tama. You have to choose your battles wisely, di ba? And ngayon, for Falcon sa AP Bren, sa pag-choose nila wisely ng mga heroes and of course, ng mga trajectory ng sasalubungin ni Ogwen, is nagbunga to na maganda. An early lead on the gold, an early lead pagdating sa laning and pagkuha ng mga tore. At ngayon kahit na unang Lord pa lang to, kita mo naman yung damage na nai-inflict nila sa Smart Omega. Wow, look at that. Yung catapult na maliit yung buhay, dinala niya doon sa may bandang likod. Dito ka muna, Para hindi yun yung tirahin ng Lord. Ano to eh? di ba? Sila gagawin. Ito na naman Kahit tayo. easy. Okay, nailabag yung Shaman Force. Ready ang kupunan ng Falcon City Bren.
sa planong pag-arangkada ng Smart Omega, pero aatras muna sila, re-respeto sila sa kits and capabilities ng mga heroes at ang composition ng Smart Omega. Ito ang macro play, Andoryu. Nagbabaka sakali na makakuha, pero kailangan ng BBL kasi kailangan ng Rainforms. Rainforms dito para sa BBL. Papasok naman din sila Black Easy sa penalty zone kaso nandiyan nga lang din yung nilata dito nila Ryota na Glorious Pathway. Ito na nga ba yung Glorious na pack nila? No redemption. Andoryu with a double kill. Napagtutulungan naman din sa Ryota pero look at that. Makakadepensa pa rin naman dito ang Smart Omega. Dalawa laban sa isa. Masasabi natin na at least kahit papano ang Smart Omega ay nakatrade or nakakuha ng ulo doon. Pero may mga nangyayari kasi na labas sa usapin eh. Pero si Andoryu, Wow! 1v1. Mapapatay si Andoryu doon. Pero looking at the Infinix instant replay, guys. Ito rin yung isa Wow. sa pinaka-clutch na akala natin parang alam na ni Andoryu kung anong kailangan niya gawin. Oo. Nakabawi na siya. Pero hindi pinatagal ng isang minuto man lang ni Kadiri na parang basaya doon si Andoryu. After ng dalawang normal hits, after nung range na transform ng ult, tapos pinagkakalmot at naramdaman ito ni Andoryu, tumumpa siya ng biglaan. Ngayon, 20 seconds para doon sa next na Lord. This is a Luminous One. So, kailangan humanap ng trade dito ng Smart Omega or kahit makapitas man lang sila ng isa, at least 4 to 5 yung magiging labanan. Pero kasi with the presence of Ongwen and Flap TZ, tingnan mo naman, bawal dumaan. Bawal dumaan dito. Naglalagay sila ng poster eh. No, bawal dumaan. Don't block the driveway. Kaso nga lang, yung paglatag ng driveway yata dito mapipigilan dahil mawawala na nga lang din dito sa Ryota. Sa isang igla, Falcon City, pero rin mareretain na naman nila yung positioning nila dito. Yeah, A Luminous Lord po rito. hindi kasi nila basa eh. May sabi, bawal dumaan, may namatay na dito. Uy, At si Atoy ang yung namatay. ayun lang. Ibang klase ang paano safety friend. Again, kailangan nilang pumondo, Smart Omega. Pwede sila tatawid. Dive ata to ah. Oh, pero nagpabilis yan. Sabi na parang pwede tayong bumasan ng torre. Simutin na lang yung minion wave. Isabay sa pagmarcha ng Lord. Pero that would be a great advantage if ever for Falcon CP. Pero sabi na, let's look at the bigger picture muna. Oo, huwag nating ipilit. Alam naman natin na may control tayo pagdating dito sa Lord. This is a Luminous Lord, ladies and gentlemen. Kahit anong mangyari, dadamba at dadamba yun. Hindi na nga pinaabot yung Luminous Hindi na Lord. dumamba. Hindi na nga nakadamba. Leto ako muna ng Falcon Safety Friend. Yung 6-man na kasama nila ngayon ay maitutunaw kagad. Pero dun sa may bottom lane, ay may plano sila. Kaya lang, dun sa taas may ginagawa din si, Uy. si Adon pa. Kasi dun yung lane na kutas na nga yung torre nila. Kaso nga lang ngayon, nahihirapan dumipensa din ang Smart Omega. Pero kaya pa rin naman Burrito. Nahihirapan pero they're holding on here onto the last bits of their turret. Kaso sisimutin na rin yan ng Falcons and Gibred. Hirap, kinakatok na yung Barangay Hall. Kinakatok na ng Falcons AV Grabe naman. Oo, bukas na yung pintuan, bukas na rin yung bintana. Pero si Ungen may plano din! Si Andoryu makakaligtas pa rin naman. Nandun yung fracture. Babalik dito. Ang mga members nandiyan yung yakap ni Jackno. Sasabay nga naman ng penalty zone dito sa Black Easy. Habang nagkakagulo-gulo sila daw, malalatag na nga lang din dito ang Glorious Pathway. Walang Tataas. mamamatay pa sa ngayon. Ah! Ay, naku po. Nakita natin. Grabe naman yung laban na yun. I can't believe my eyes! Ang dami nangyari ito, pero wala naman Ito pala! Ah! Ayun pala yung mamamatay. Nadali lang ng konti pero dumating pa rin naman na 1-for-1 Andorian View is out for a few seconds sa game number 3. Hindi ko alam kung ano magiging call dito. Ano ba ang plano ng Phantom sa AB Fred? Endable ba ang itatawag nila? Pero hanggat buhay itong si Okir, mahirap-hirap ito. Retribution na gamit. Sa Bakit? mga Black Jack. Pero wala. Wala pa. Wait lang, may bago isip ko. Guys, let's go on. Let's move in. At ang isang alam ni Ryota nilatag ni Glorious Pathway. Dahil pa rin naman ang pag-atake ni Chom with the dashes. Magtatagumpay nga ba sila? Pero tinatay manilime sila. Pero medyo kinakapos sila sa damage. Speed of damage! Si Cal, nag-uumapaw yung kalmot at damage dito sa Smart Omega. Nako, takbo Okir, takbo! Hinahabol ka ng tatlo! Ngayon nandun yung like and pause and yung kill will go Grabe. down! Akala mo makakaligtas na si Okir. Pero hindi pa rin pinalagpas. Akala ko Okir, are you Okir? Pero hindi. I'm not Okir. I'm not Okir. Again, Falcons Woo! AB friend. Hawak nila yung lead. Lord ay mabubuhay na. At kailangan kadumistansya. Uy, Ano? sumasama pa si Kyle. Okay, medyo mainit tayo ngayon. Medyo kakaima ko rito ang mga pangyayari. Habang ang Falcons sa Iniberan ay aatake sa pangatlong Lord sa game number 3. Habang ang Smart Omega, they need a different battle plan dito. Okay, again, wala silang mga hahawakang inhibitor turrets dito ha. Wala, ubos. Bukas ang pintuan, bukas ang bintana ng Barangay Hall. At kakatok na ang Falcons AP Bren in a few 17 minutes and 14 seconds. Mabubuhay na itong Lord na ito. Si Owen ay nakaabang.
At kailangan lang muna magsama-sama, magkapit-isig, maghawak-hawak ng kamay ang Nakikita Smart nila. Omega. Okay, nakita natin yung attempt ni Andorio doon. Kaso may isa pang wave na Meron halos pa. sabay pa rin sa pagmarcha dito for Falcons AP Bren. Ayan na, ito na ata. Ito na ata, isisigaw na ata ng Bando Saving kung sino yung nagamit. May mga flickers pa. Oh, ha? May mga ejector at yun na si Ryota. Pero magtatagumpay naman dito ang Smart Omega na madepensa na matunaw yung Lord. At habang lahat yan ay nangyayari, kita mo doon sa pinakasulong si Black Lily. Medyo may ipit. Andorio with a double kill. Super Marco try to run away pero may kalagitan. Dinamay pa nga doon si Chum. Habang si Andorio at Caltizi naman ngayon ay magkakaroon ng showdown at magtatagumpay doon si Caltizi. Okay. Chum on the other hand, nilatag na yung Zaman Force. Trying to find a way, trying to find a target. At si Caltizi ang magiging target nila doon with a shutdown kill. 4-man down, I repeat, 4-man down. Para sa kupunan ng Falcons AP Bren, hindi pa tapos ang laban na ito. my Kumapit gosh. ang puso ng barangay at ang lason ay nananalagay pa rin. Smart Omega with the crucial defense. Grabe. Nag-start yan dito sa hold. And of course, yung mechanics na meron sila Andorio. Diba? Hiniling nila kay Lariota mag-survive ka. Kayanin mo muna yung mga binibigay. Clear natin yung ibang mga minion wave para medyo gumaan yung buhay natin. Tapos, Joe with that move against Caltizi. Ibang klase, ibang klase. The Big J ay nagpapakitang gilas na from 10K to 2K to 1.8K na ibaba na ng gusto ng Smart Omega. Pero hindi natin maalis yung fact na wala silang inhibitor turrets. Isang maling galaw, isang maling wrong move lang para dito sa Smart Omega. Maaari matapos ito. Yun yung kailangan nilang bantayan. All boxes has been take off na ngayon sa listahan ng Smart Omega. At ngayon, we're almost nearing the 20-minute mark, Burrito. Pero buo pa rin naman ang kumpiyansa at pag-asa nila ngayon. Yeah, may mga paghawak na sila sa Yeah. mga bushes dito. Mhm. Pero magkakahiwalay sila. Ha? Parang yung mga ganitong klaseng moments, nakakaba na yun. Medyo Yung mga nakakaba. conceal. Ano, ayan na nga si Jack, nag-conceal na. Sabi mo, conceal play, pero si Clapizzi doon sa pinakagilid, makakasurvive pa rin naman. Ryota na pilitan na ilatag yung kanyang Lord Stanway. There's a check. There's the unstoppable force. Smart Pizza isn't enough. Pero nandiyan si Super Marco, pinatry niyang iligtas doon si Owen, pero hindi pa rin naman sila magtatagumpay doon. But instead, kung sila pa yata yung pa-atras yung unti-unti dito na Smart Omega. But remember, hindi sila masyadong pwedeng magbabad, Burrito. Ramdam na ramdam eh. Si Ukir, hindi natin napapansin pero yung mga bombers. Pero Ay! yan! Nandiyan na naman ang pagtalo ni Jack Mambo, pero penalty doon ni Black Dizzy. Medyo makukontra doon ni Chum. Even with the Zaman Force, under the turret pa yan. Black Dizzy will fall down and Chum is still alive and kicking. At mukhang hindi niya nangalan yung pauwi si Super Marco with a triple kill. 4-man down, mag-isa na lang si View. Ito na nga ata ang katapusan. Kung makakaisa nga ba ang Smart Omega, parang kaya eh, parang kaya. Parang kaya yata to, Burrito, pero kumalma muna tayo. Humawak ng mahigpit dahil nandito na ang bagong Barangay Omega. Ito na nga ba ang pagbangon na inaantay nila? Dive sila. Nilatag na ni Ryota dito yung kanyang carpet. Ida-dive in, pipilitin na nga ba doon ang Smart Omega. Nandun sila, Jom na nag-focus tower dito, Burrito. Yung At minions. mukhang nakakalusot yung ibang mga minions. Pero look at Ogwen, the ultimate defense. Wow! Nahawakan yung minions, nahawakan yung catapult. Woo! Doon sa may bandang harapan. Pero buhay na rin si Kyle. Ilamang isakan for si Jom versus 3 na nga ito. Andito na rin si Black Dizzy. Pass na naman! At dito na naman sila nag-aabang pero Burrito. Ah. Ang Falcons AP pa rin. Sabi nila hindi tayo pwedeng lumalim. Hindi pa tapos, hindi pa Hindi to pa tapos. tapos. Ang puso ng barangay, ang bagong barangay, nagpapakilala na may mga what if nakapasok sa playoffs ng Omega, what if sila ang lumaban. Pero ang Falcons AP Fred, Okay. ready na rin sila. Minamadali nila itong Lord. Hindi Ako, ko may penalty zone. Wala masyadong tatamaan doon si Black Easy, but instead siya ang tatamaan dito ng mga damage na magagaling doon kay Joe. Pero sa kasalubungin ni Andorio doon habang may kapalit naman na kill yan para sa Falcons AP pa rin. At ngayon yung Lord marireset pa rin naman pero papasok rin pa din si Andorio with a fracture. Super Marco! Hindi na nga lang din makakasurvive. Naku, mahaba-haba ang death timer nito. 1 minuto para kay Super Marco. Nasa 22-minute mark na tayo. Wala nang mga tore. Wala na. Wala nang mga tore dito ang Naku. Omega pero pumupusot na kami pa rin. Si Caldizi, naku po, naipit! Andorio with a kill! Mas lalong nabubuhayan ng pag-asa ang bagong Barangay Omega! Sumasakit na ang ulo ko. Hindi ko na maintindihan pero may injector play. Ayun, lalo na si Hungen. 1 versus 3 to ha. Lumalaban dito si Ogwen. Tinatry niyang i-delay. Nandyan naman
na din si Pew, pero kita mo naman, for Smart Omega, they know na hindi natin pwedeng basta-basta na isuganda yung positioning natin dito sa Lord. Mababa na rin ang death timer. 30 seconds para kay Kyle TC. May oras sila para madaliin itong Lord na ito. Wala yung entry holder. At ito na yung zone from Smart Omega. Ibabot ang pabalik. Pero si Uben ay nabababaran. 30k para sa buhay ng Lord. Ito na nga ang ang pagpasok ng Phantom sa Big Red. Aabot si Black TC, pero nakaabang pa rin naman tayo dito sa mga play si Jackdo. At nandiyan na nga na nila Berardizo, pero mukhang siya pa ang mapapenalize dito na Smart Omega. Jong with a double kill. 60 seconds! 60 seconds para kay Ogwen at kay Flap TC. Mabubuhay na yung Lord at kailangan kumapit ng Bees. Kailangan kumapit ng Facos AP Bren. Kapit lang. Pero ngayon, sa nangyayaring Infinix Instant Replay, babalik din tayo sa real-time gameplay natin. Si Kyle. Si Kyle TC, Kyle. ayaw yata nilang pauwiin. Nandiyan si Ryota, binabantayan siya habang yung Lord nagmamarcha Tapos dito sa may bandang gitna po rito. Pinipilit ni View ang best niya para madepensa ng delay ito. Laban sa Smart Omega, pero mukhang hindi sila magtatagumpay sa pagkakataon na yon. Dahil buhay